Oy, 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 2024 na. Ano yung New Year's resolution mo? May gusto ka bang baguhin? Share nyo naman, no? Pero hayaan nyo munang batiin ko kayo ng Happy New Year at sana maging malusog kayo sa buong taon ng 2024. Ako nga pala si G, ang babaeng masipag pero kadalasan ay tamad, and I live in Norway for many years. Isa yata ako sa mga taong paboritong kainin ay mga noodles, for example, mga pansit canton, spaghetti, yung mga tipong pasta na mahahaba. Kapag alam ko medyo madali lang siyang gawin, ayan, niluluto ko po siya. Siyempre nga, tamad tayo. Kapag medyo komplikado na ang mga lutuin, ay nako, ayaw na, ayoko na. Char lang, kayo talaga. Kayo ba? Ano ba ang paborito ninyong pasta? Pansit ba? Nabihon? Pansit canton? Spaghetti? Mga tipong carbonara ba? Paki-comment naman sa baba kung ano yung mga paborito ninyo. Comment nyo na rin kung paano yung pinakamasarap na way na pagluluto ninyo ng pasta. Ako kasi kung saan yung easiest way, dun ako. Syempre nga, tamad. Pinaka-easiest way talaga yung igisa mo muna lahat, ano? Tapos ibuhos mo yung pinaka-main ingredients, sabay lagyan mo ng tubig, pakuluan mo hanggang medyo lumambot. Tapos, dagdagan mo na ng mga pampalasa. Kagaya nito ginagawa ko. For sure naman, basic na to sa inyong lahat. Kayang-kaya nyo rin gawin yan. Usually kasi dito sa Norway, guys, ang mga tao dito, lalo yung mga local, ay sanay na sa mga cold food o yung mga pagkain na galing sa ref, lalagay lang sa bread, diretso sa bibig. Yun yung mga tinatawag namin cold food. Kumbaga, tayo kasi Asian tayo eh. Morning, lunch, dinner, talaga naman yung mga pagkain natin ay mga warm. Kahit na sinasabing matagal na tayo mga Pilipino na nakatira dito sa Norway, ay hindi pa rin natin maiaalis ang kultura natin na gusto natin kumain ng medyo warm na pagkain. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, yan, hilig pa rin natin talaga yung mga maiinit na pagkain. Lalo na syempre, hindi maiiwasan ang rice. Ika nga nila, rice is life. Ang alam ko tayo mga Pilipino, napakagaling natin mag-adjust, lalo na sa kultura ng iba. For example, tayo ay foreigner sa ibang lugar o sa ibang bansa. Kung ano yung mga nakasanayan nila, talaga namang ina-adapt natin, napakagaling nating mag-adapt. Pero syempre, from time to time o paminsan-minsan, tayo ay napuslit. Kumbaga bumabalik tayo doon sa kulturang nakagisnan nating mga Pinoy. Walang masama sa mga ganong way, ano, lalo na miss natin ang ating bansang sinilangan o ang ating mga pamilya pati. Kaya naman kahit saan tayo pwesto, mahanap talaga tayo ng paraan para naman maisakatuparan natin yung mga pangungulila natin sa isang bagay. Sa mga pagkain, kagaya na lang ng ginagawa ko. Namiss ko talaga yung authentic pansit canton. Kayo bang mga nasa abroad, ano yung mga pagkain Pilipino o yung mga nakasanayan nating pagkain na nami-miss ninyo? Share nyo naman sa akin o baka sakaling mailuto ko rin sa aking pamamahay. Ngayon kasi dito sa Norway, winter season, napakasarap lang magluto ng magluto, tapos kumain ng kumain, magluto, kumain, tapos matulog, gigising, mag-toothbrush, mag-prepare, kakain ulit. High life! At eto na nga guys, patapos ko ng lutuin ng pansit canton. Sa haba ng aking mga kinuda dito sa video na to, hindi ko namalayan, ay natapos ko ng lutuin yung pansit canton. Nga pala guys, hindi ko birthday ha. Walang nagsa-celebrate ng birthday dito. Habang niluluto ko itong pansit canton, sadyang trip ko lang kumain nito ngayong araw. Ay siya, ano pang hinihintay ko? Disintensyahan ko na to. Maraming salamat sa panonood. Please follow for more.